Ngayong araw mga mare, samahan niyo kami sa kaganapan sa aming pamumuhay. Mga kaganapan natin sa bawat araw. At eto nga si tatay magtitinda ng isda. Eto na rin mga mare, halos yung buhay ni tatay sa pang-araw-araw, mangingisda, ibebenta o kaya naman ipamimigay niya. At tingnan niyo naman mga mare, napakadami ni tatay nahuli, halos magpupuno na yung timba. Tapos, puro Tagalog pa, kaya naman masarap tong iulam ngayon. Pero sabi ni tata, may nag-order daw sa kanya, kaya naman nag-iwan lang siya ng pang-ulam. Ito talaga kagandahan sa probinsya, basta masipag ka, hindi ka magugutom. Dahil may binigay ang Diyos para makasurvive tayo sa pang-araw-araw, kailangan lang natin pagtrabahuhan. Kailangan natin paghirapan. Kasi ang buhay naman natin mga mare, walang shortcut. Minsan nga kapag nagsishortcut tayo, minsan doon pa tayo naliligaw. Walang madalian na tagumpay. Lahat yan nasa tamang proseso. Kaya yung tao na nagnanakaw ng video namin, hindi ka magtatagumpay kasi hindi mo naman pinaghihirapan yan. Sarap kaya nagtagumpay ka kasi pinaghirapan mo yung mga bagay bago mo makamit yung anumang meron ka ngayon. Masarap magtagumpay nang hindi ka nangaapak ng ibang tao. At alam kong palagi ka nanonood kasi lagi kang updated sa lahat ng video namin. Makikita na nga lang namin mamaya, naka-upload na rin to sa page mo. Di ko alam kung paano ka pa nakakatulog sa gabi. Yung tip mong pinaghihirapan namin, tas kinukuha mo lang basta-basta na walang paalam. At sana makonsensya ka. At ayan na nga mga mare, naglalakad na kami papunta ng balon kasi maglilinis tayo ng isda. At ayan na nga mga mare, tingnan nyo may paligid natin, napakasarap sa mata. At ayan na nga mga mare, andito na tayo sa balon. At ayan, tamang linis lang tayo ng isda. At medyo marami rin to mga mare. At ipapaksiw na lang natin sa kaprito. Naku, mapapasarap na naman ang kain natin ito mga mare. At gusto ko lang po ulit magpasalamat sa palaging nanonood sa amin. Salamat po kasi sinusuportahan niyo po kami kahit ganito lang pamumuhay namin. At salamat po, nakikita niyo po yung pinakamensahe ng bawat video po namin. Basa po namin yung mga comment niyo at natutuwa po talaga kami. Kami rin po mga mare, nagkakaroon din po ng inspirasyon dahil sa inyo. Nagpapasalamat talaga kami ng sobra kay Lord. Kasi grabe mga mare, pinagbago ng buhay namin. Alam kong malayo pa pero malayo na tayo mga mare. Dati mga mare, nung bata kami, naisip namin bakit sa dami-dami ng mayaman sa mundo hindi kami napabilang? Bakit parang pinabayaan kami na mapunta kami sa ganitong sitwasyon? Kasi hindi naman tayo masasamang tao pero bakit parang mas naghihirap tayong mabubuti? Pero ni minsan mga mare, hindi namin sinisi mga magulang namin. Kasi alam namin pati sila ay napagkaitan ng oportunidad dito sa mundo. Dahil bata pa lang sila, napakarami na nilang karanasan. Natutunan na lang buhayin yung sarili nila. May nabasa nga ako sa comment, napakatamad doon ng mga magulang namin dahil naranasan namin yung hirap. Pero hindi ako sang-ayon doon. Sino bang magulang nagugustuhin na walang kinakain yung mga anak? Sino bang magulang ang hindi nasasaktan kapag nakikita nila yung mga anak nila na nalait dahil nga sa kakaiba yung pamumuhay nila? Ang magulang natin ang unang-unang nasasaktan. Masakit din sa mga magulang natin na papupuntahin tayo sa tindahan para mangutang ng bigas tapos hindi tayo papautangin. Tapos ang masakla, pagsasalitaan pa tayo ng hindi maganda. Walang magulang na natutuwa kapag nakikita nila alak nila na halos mamalipit dahil walang makain. Yung tipong itutulog na lang yung gutom para hindi maramdaman. Lagi nating tatandaan, walang magulang na gustong nakikita yung mga anak nila na nahihirapan. Pero dahil nga kapos din, wala silang magawa. Kasi sa totoo lang, madaya ang mundo, hindi lahat ibibigay sa'yo. Pero kapag magpapataig ka sa mga pagsubok mo, matatalo ka. Dapat, kahit napakaraming pagsubok mo, dapat matuto tayo lumaban sa kahit anong hamon. May nauso nga ngayon, nagulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo. Kaya kung ano man yung nararanasan mo, tiyak mababago yan. Sinoon, isa ako sa mga maraming tanong. Sa akong bata, napakaraming tanong kung bakit nararanasan namin yung mga gitong bagay. Yung tipong mapapatanong ka na lang, wala na ba tong katapusan? Habang buhay na lang ba ganito yung buhay namin? Pero ngayon mga mare, alam ko na kung bakit namin naranasan yung mga panahon na hirap kami. Kasi kung hindi namin naranasan kumain ng kamote, ng saging, walang kuryente, umiigib ng malayo, nangungutang sa ibang tao,
Nilalait ng kapwa bata dahil maitim ka, dahil nasa bukid ka, na pagkakamalang kang aswang, tapos mamalaitin yung bahay nyo. Wala kami ngayon mga mare kung hindi namin naranasan yun. Kumbaga wala kayong maishishare sa inyo. Hindi kami makakapagbigay ng inspirasyon sa iba kung hindi namin lahat yun naranasan. Ngayon, alam ko na kung bakit at ano ang dahilan. Kaya pala talaga tayo nilalagay ni Lord sa sitwasyong ganito ay alam niyang kakayanin natin. Kaya ikaw, kung marami kang katanungan ngayon, palagi mo lang tatandaan na balang araw masasagot yan. Yung tipong kailangan mo lang mag-antay. Ang bawat tanong at bawat sagot ay nasa tamang panahon. Ang kailangan mo lang gawin ay sumabay ka sa agos ng buhay. Magsumikap ka at huwag kang susuko. At laban lang mga mare. Pagkatapos ko nga mga mare maglinis ng isda, naglinis naman ako ng mga kawali. Ito talaga mga mare ang mahirap kapag nagkakahoy ka, napakauling ng kaldero. Mga mare, naranasan nyo ba kapag wala kayong ginagawa yung uling gagawin yung makeup? Kasi kami oo. Pagkatapos naman mare namin maglinis, eto naman lumabas na naman tayo. At eto nga mga mare yung pinitak para na namang dagat. Paano ba naman kasi walang tigil ang ulan? Bumili lang pala kami mga mare ng Ricardo's kasi naubusan tayo. At eto nga, pabalik na naman tayo. At eto pala ipiprituhin natin mga mare, saka ipapaksiw. At ayan na nga mga mare, nagsalang na nga ako ng kawali at nilagyan ko na ng mantika at nilagay ko na rin tong tilapia para makapagprito na tayo. Kasi nga, anong oras na rin ito mga mare? Magpiprito pala tayo mga mare at magpapaksiw dahil si mama gustong paksiw. At ayan na nga mare, lakas ng usok at ito pala ipaksiw natin mga mare. Grabe, amoy pa lang masarap na. Kaya tara mga mare, kain tayo ng pananghalian. May nabasa ako na di bali ng ganito yung pamumuhay, basta buo tayo. Sang-ayon ako dun mga mare. Kasi kami mga mare, ang dami-dami na namin pinagdaanan pero eto pa rin tayo lumalaban kasi nga sama-sama tayo. Kumbaga, problema lang yan, pamilya tayo. At ayan nga mga mare, napakabuti kasi nga maulan. Eto talaga ang kalaban natin kapag maulan. At salamat kay Lord sa biyayang natanggap natin ngayong araw. At ayan nga po si mama, medyo malakas na po talaga siya. Sa mga nanghihingi po ng update kay mama, at ayan nga po siya. Kahit papaano mga mare, malakas na siyang kumain kasi may maintenance siya. May vitamins din siya at gatas, kaya naman napakasigla na ni mama, naway tuloy-tuloy na to. At naway din, walang magkasakit na ulit sa amin. Nga mga mare, napakahirap magkasakit, lalo na mahirap tayo. Tipong hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Tapos biglaan pa. At mga mare, wala ba kayo napapansin kay tatay? Aba, nagpagupit pa, may kulay pa. Abay, gusto yata magbinata. Bumata tuloy siya ng 10 taon. Aba mga mare, tagal-tagal na namin dito. Ngayon si tatay nagpakulay ng ganyan. At may nabasa pala ako mga maring comment. Ang sabi, kailangan naman kami may kubo dito kasi binabantay namin yung malaki namin lupain. Nakakatawa nga mga mare, buti pa siya alam may lupain kami. Kasi sa totoo lang mga mare, kung may lupa kami, nagpatayo na kami ng bahay. Sabi nga ng mga matatanda, kapag may lupa ka, madali na magpabahay. Kaso mga mare, wala tayong lupa kaya talaga magsisimula tayo sa wala. Bago tayo magkaroon ng lupa, kailangan muna natin pagtrabahuhan. At ayan mga mare, si mama, tingnan nyo, ang ganda na ng ngiti. Talagang masigla na siya kasi nakakangiti na siya kahit wala siyang ngipin. Charot. At tingnan niyo si mama, nakatingin pa sa camera. Alam niyo mga mare, sobrang proud na proud ako. Si mama ang mama ko. Kasi kahit mabunga nga yung mga mare sa umaga, okay lang. Ibig kasing sabihin mga mare, masigla yung mga nanay natin kapag mabunga nga sila. O kaya naman walang pera, charot. At ayun nga mga mare, yung palisdaan, wala po yung laman. Pero real talk mga mare, kapag pinapagalitan kayo ng mga magulang nyo, huwag kayo nagagalit. Lalo na yung mga mama natin, ganyan lang talaga sila, mabunga nga pero mahal tayo nila. Matanda na talaga tayo, mamimiss natin yung bunganga nila. Kasi halos lahat ng sinasabi nila ay totoo dahil para sa atin din naman yun. Kapag magulang na tayo, maiintindihan natin yung mga nanay natin. Aminin nyo mga mare, sinasabihin nyo yung nanay nyo na parang sirang plaka paulit-ulit. Dahil sa totoo lang mga mare, kaya inuulit-ulit ng nanay natin dahil hindi naman natin ginagawa. Bukan nyo na isang beses ang sinabi ng nanay nyo tapos ginawa nyo agad, tiyak hindi na nila uulitin yun. No guilty doon. Kasi tayo palagi natin sinasabi mamaya na hanggang sa nakalimutan na naman natin tapos kinabukasan ulit at uulitin naman ng nanay natin. Si mama parang walang kapaguran yung bunga nga paulit-ulit. Pero ang totoo mga mare, tayo yung mali. At tayo na nga mga mare, saktong umulan ay tapos na tayong
kumain kaya na matutulog na tayo. Masarap din kasi matulog kapag maulan tapos malamig. Kaya bukas ulit mga mare.